Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsultit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, adlaw sa tung balaang bata Senyor Santo Niño. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento kanyang alagad sa kahanginan Malu, Ilocando, Tabar. Adlaw karong Biyernes pitsa 24 sa buwan sa Oktubre tuig 2025. Uban ko hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan samtang nagpaabot kita sa ato ang weather update gikan sa Pag-asa Mactan ato sang ipadangat ang atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Disaster Office struggles with manpower shortage. Sa Super Balita sa Sunstar, kawasan giingong nahubas, fake news. Sa The Freeman, DOTR seeks NHCP nod for CBRT to resume capital works. Sa Banat News, sa The Freeman, gisuyop sa lilo patay na ligo uban sa iyang anak. Sa Philippine Daily Inquirer, secret decision halts Villanueva dismissal. Sa Philippine Star, 8 flood mass cases filed in court next month. Sa Manila Bulletin, 20 DPWH executives charged over anomalous projects. Ug sa Tempo, 100,000 pesos bounty for teens killer. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik atong paningkamutan nga doon na tayo makontak ikis Pag-asa Mactan o gatos ang ipadangat ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy apan sa dili pang ato mga balita to sa dawaton kining atong labing uwahing pagbanabana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Gikin sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino. Good morning.
Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Atong weather conditions sa Central Visayas, makasinati kita generally fair weather, init ug igang na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized thunderstorms. Magdala kini usahay kusog na mga pag-uwan na posible ang flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga prone areas. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 5:23 sa hapon, ang dagat mo taom unyang alas 12:42 sa hapon, muhuna sa alas 5:39 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:15 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST Jomar Eclarino. Daghang salamat Sir Jomar Eclarino og maayong buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. Mao kato ang ato ang latest weather update ug karon sa atong mga balita. Nagunas ng mga balita karong buntag, Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan nihatod sa iyang 100 days report kagahapong adlaw. Usa sa iyang gipasigarbo nga sulod sa tulo ka buwan nga pagserbisyo napalambo ang Lapu-Lapu City Hospital. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Pelerca. Alas 3 sa hapon kagahapong adlaw, sulod sa Lapu-Lapu City Session Hall, nihatod sa iyang 100 days in office report si Mayor Cindy Chan at tubangan sa mga city officials ug mga empleyado sa City Hall. Gisugdan niya ang iyang report pinaagi sa paghisgot sa mga kalambuan nga iyang nabuhat sa Lapu-Lapu City Hospital. Mapasigarbuon siya nga sulod sa tulo ka buwan sukad siya nagsugod sa iyang administrasyon, hinay-hinay nang napatuman ang iyang mga plano para sa maong tambalanan. Pipila ni ini mao ang pag-abli sa eye center nga magtanyag na og libreng operasyon sa katarak, pag-abli sa lactation room ug lactation corner para sa mga inahan nga magba-breastfeed sulod sa tambalanan ug ang pagdugang og mga doktor. Sa iyang paglingkod isip mayor, nag-hire siya og oncologist surgeon, general surgeons, anesthesiologist ug nadugangan ang mga ubigay ni. Matod ni Mayor Chan nga ang pagdugang og mga doktor gikan sa nagkadaiyang field of specialization dakong tabang aron mas mapalapdan pa ang mga serbisyo nga matanyag sa katawhan. Because of these additions, we expanded our services to include complex biopsies, orthopedic care and surgeries, ultrasound-guided procedures. Ang atong hospital is now better equipped to handle these cases. Tungod ni ini, maminusa na usab ang mga pasyente nga ma-refer ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Gihisgutan usab niya ang mga kalambuan kabahin sa edukasyon, turismo, infrastructure development ug uban pa. Mipasalig si Mayor Chan nga sanhabiling tuig ug mga adlaw sa iyang unang termino, ubay-ubay pa ang mga butang nga iyang gitinguhang makabot. Together we will transform our hospital into a level 3 facility. Build more classrooms, create more jobs, deliver better services, and address other community concerns. Because in Lapu-Lapu City, we are not only building a culture of service, we are living it. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Sa laing bahin, Ombudsman mohangyo sa liderato sa Senado nga ipatuman ang dismissal order kang Senator Joel Villanueva nga niadto pa untang 2016. Midepensa ang senador nga wa siya pending nga kaso. Mga detalye sa report ni Gia Navarro. Hangyoon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang liderato sa Senado nga ipatuman ang 2016 dismissal order batok kang Senador Joel Villanueva. Gimanduan ni kanhi Ombudsman Conchita Carpio Morales netong 2016 ang pagtangtang kang Villanueva sa posisyon human nahukmang guilty sa kasong grave misconduct, serious dishonesty ug conduct prejudicial to the interest of the service. Naimong party list representative sa Sibak si Villanueva kaniadto sa diyang unang nibuto ang issue sa Priority Development Assistance Fund kon PDAF. Aprobado ni Morales ang dismissal order kang Villanueva ug laing siyam human gipasangin lang wala ni gamit og tarong sa PDAF. Nahukman kaniadto sa Supreme Court nga unconstitutional ang PDAF o mas nailhang pork barrel. Sumapa ni Remulla sa televised interview karong adlaw.
nga kinanang ipatuman sa 12 panahon ang mong dismissal order pinagi sa Senate President. Tungod dini, hugtanong gibarugan ni Senador Villanueva nga dismiss na matud pa ang iyang kaso natong 2019. Sa gipadala mga screenshots ngadto sa media, cleared na siya sa mong kaso gikan sa Ombudsman o sa Sandigan Bayan. Ginagway ni Villanueva ang mando ni Remulla nga usa ka matang sa pagpangharas ngadto kaniya. Karong matud pa, wala siya'y pending nga kaso. Apan bisan pa man, buot ni Remulla nga susihon sa Supreme Court ang kaso ni Villanueva aron masuta kung applicable pa ba kini. Tungod kay delikado kaayo kung di tumanon sa opisyal ang dismissal order gikan sa Anti-Graft Office. Gian Navarro, CCTN News. Sa dugang balita, Cebu Electric Cooperative 2 Concebeco nakatala og 4,000 ka mga apektadong konsumidor human giigo sa kusog nga linog. Mipasalig ang Department of Energy ug National Grid Corporation of the Philippines nga tutukan ang rehabilitasyon sa Northern Cebu. Si Gian Navarro mubalik sa report. Mipaambit ang kadagkuan sa Cebu Electric Cooperative 2 Concebeco 2 nga padayon ang pag-abag sa kapin 4,000 ka mga apektadong households human sa magnitude 6.9 nga linog. Gitaho sa General Manager nilang si Engineer Lowell Belsinia nga daling nabalik ang supply sa kuryente hangtod na sa barangay level human sa dali nga pagresponde sila mga sakop. Tuod kini sa paspas nga pagpailis sa 86 ka mga poste ug 16 ka mga transformers nga giguba human giigo sa linog. Gumikan sa kasamtang ang sitwasyon, wala una sila naningil og dugang surcharge kon bayranan ngadto sa mga apektadong konsumidor. So as long as there is power from the generators and the transmission lines, we are really wala may problema sa pag-deliver of power. Nakikalay usab ang Cebeco 2 sa mga apektadong LGUs aron pagsubay kung asa man ang no-build zones tungod sa mga grabeng pagpangliki og sinkholes ug hayan kalikayan ang dugang pang kadaot. Samtang nitabang ang ubang mga ana sa power sector aron maabagan ang nagpadayong rehabilitation efforts ngadto sa mga nakalingkawas na sa linog. Nakita sa National Grid Corporation of the Philippines nga walay kakulian ang ilang power generation ngadto sa kalungsuran. Karon nag-contribute sila from Tabango going to Danbantayan. Wala may problema nga atong power. So okay ra ta sila, manageable level lagi ang power situation nato karon sa Cebu. Niuusab ang Department of Energy Visayas ug Task Force on Energy Resiliency aron matabangan ng gobyerno ug ubang sektor sa rehabilitasyon sa North Cebu. Nunod kini sa pagsiguro nga walay puas ang paghatag og power ug fuel supply sa kalungsuran pinagi silang real-time monitoring. Gilikay nasab sa DOE Visayas nga mopaborot pa ang presyo sa petroleum products ngadto sa amihanan gumikan sa kasamtangang sitwasyon. Mas nga monitor o coordinate sa ato ang mga energy stakeholders with regards to supply, no? So kung doon ay mga problema, ato dayon na siyang real time, no? Doon ay mga intervention nga himuon. Paro, CCTN News. Sa dugang balita, moabot sa 153 ka mga drug personality na dakpan sa Police Regional Office kung PRO7 sa usa ka semana nga anti-criminality and law enforcement operation gikan niadtong Oktubre 12 hangtod Oktubre 18 niining tuiga. Sa mga operasyon, nakasakmit sila kapin 5.4 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Moabot kadto sa kapin 5.4 bilyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas sa nasakmit sa Police Regional Office 7 sulod sa unong kaadlaw nga kampanya batok kriminalidad gikan sa Oktubre 12 ngadto sa 18, 2025 nga misikop sa 153 ka mga drug personalities sa padayon nga subsub nga kampanya sa kapulisan sa Central Visayas batok sa nagkalain-laing illegal nga kalihukan. Nakasakmit sila og 795.98 gramos nga gituang shabu nga mobalor ang tanan sa 5.4 milyones ka pesos samtang
nakasikop usab sila og 57 ka sugarol nga nalambigit sa illegal numbers game og 15 ka mga suspitsado ang napusasan naman makuhaan og mga armas nga walay lisensya og 24 ka mga loose firearms lakip na ang 50 ka mga bala sa lain-laing kalibre. Sa paghingusog sa kapulisan sa pagukod niadto nga mga pinangita sa balaod, nakadakop sila og 18 ka mga most wanted person og 59 ang mga dunay pending warrant of arrest sa lain-laing kaso nga giatubang sa korte. Gihimugatan sa Piero 7 nga ang pagkasikop sa mga wanted person subay kini sa padayon nila nga tinguha nga mapanubag sa salaod sa balaod ang mga akusado sa usa ka krimen. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas midaig sa dedikasyon sa mga sakop nga walay hunong sa pagbatok sa kriminalidad aron nga magpabilin nga malinawon ang Tibok Region 7. Subling giawhag sa general ang publiko nga magmabinantayon ug motawag dayon sa kapulisan kung adunay kadudahan nga kalihukan diha sa ilang tagsitag sa kadapit. Kung adunay madawat nga impormasyon nga naay pinangita sa balaod sa ilang lugar, mamahimong ipahibaw dayon sa labing duol nga police station. Giila ni Maranan ang kamahinungdanon sa kooperasyon sa komunidad ngadto sa kapulisan alang sa malungtaron nga kahusay ug kalinaw sa usa ka dapit. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, local Kamalak offices sa amihanang bahin sa Subo nagpabiling abli bisan og giguba sa magnitude 6.9 nga linog. Nakatala ang tibok Subo og kapin 5,000 ka mga aplikante sa pagkabutante sulod sa unang duha ka adlaw. Ang kasiguran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Commission on Elections Cebu Province nga nagpabiling operational ang ilang mga local election offices sa amihan ng bahining lalawigan bisan sa gidangatan human sa magnitude 6.10 nga linog nitong September 30. Nagbutang og makeshift office ang COMELEC sa Bugos City at ubangan sa ilang city auditorium human nga naamong sa linog ang ilahang City Hall. Nagpadayon ang operasyon apil na ang pagdawat sa mga mamotar alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections nga may tabo sa sunod tuig. Samtang gibalhin sa mas luwas nga dapit duol sa munisipyo ang ubang election offices sa tulo ka mga silingang LGUs human nakatala og mga ginagmay nga pagpangguba. Mato di Provincial Election Supervisor Attorney Marcel Sarno nga mas gitagad karon ang kaluwasan sa ilang mga staff dito sa norte. Garanti ang naarya po serbisyo sa COMELEC. Although tungod sa kanang mga panitabong di nato kalikayan, na-transfer sila. Nakatala ang COMELEC og 220 ka mga partially damaged nga voting centers gikan sa 19 ka mga LGUs human sa linog. Apan tulo kanila ang hilabiang giguba kung totally damaged gikan sa norte. Gibuteg Gisano nga magbaton ang mga apektadong LGUs og alternatibong voting center kuno galing di man maapas ang gamiton ng classrooms tungod sa pagguba. More or less kining diha pong lugar but there is a kilid or in any other government areas. Sa luwali ini, nakita ni Sarno nga nagpabilin ang kalagsik sa mga buot mamutar sa BSKE karong November 2026. Gikan Oktubre 20 hangtod 21, aduna sila 5,056 ka mga aplikante sa pagkabutante lukop isla sa Sugbo. Kung isgutan ng first-timers, nakatala ang COMELEC Cebu og 1,271 applicants nga 18 years old pataas. 556 usab ang first-time voters gikan sa 15 to 17 years old aron makabotar sa sangguniang kabataan. Mao mi pahinumdom si Sarno nga magparehistro na og sayo aron dili na magkarakara inig-abot na sa deadline karong Mayo sunod tuig. Per experience, daghan naman linya basig dili pa mo ma-accommodate, magkalisod pa na karon ang ato ang opisina sa COMELEC pa di pa kayo daghan, dawa pa kay gapot siso. Navarro, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sayri 47. Unya dili ta mag-ang-ang sa ato ang panahon, no? Mo break tag kadali og sa atong pagbalik atong mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now.
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa ato mga paghisgot-hisgot atong unahon kining way katapusan ug para nako maay rasad nga padayonon yun ni aron di yun ni mawagtang no sa panumduman sa mga tao ug di sad mawagtang ang kainit sa gibati sa mga tao aron kuan gyud ni preso ang angay presohon, manubag ang angay manubag kabahin aning atong flood control scandal. So ang development ani karon ang Department of Public Works and Highways kun DPWH pinaagi usab no sa liderato ni kanhi DOTR Secretary ug karon DPWH Secretary Vince Dizon. May pahibaw siya kagahapon nga iya nang gihangyo ang National Bureau of Investigation kun NBI sa pagpahigayon og background check sa 14 ka mga appointed officials nila human usab sa mga nitumaw nga mga pasangil o mga aligasyon nga ang uban niini nagpabilin nga dunay kalambigitan sa mga kontraktor. Si Public Works Secretary Vince Dizon ni anunsyo kagahapon nga nagpadana siya og suwat ngadto sa National Bureau of Investigation, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines, and the Institution of Corporate Directors nga nag-request og assistance sa pagkuti-kuti o baka pag-vet ni ining mosunod nga mga appointees nga naglakip sa pipila ka mga ngano sila si Senior Undersecretary Emil Sadain, mga Undersecretary nga sila si Arthur Bisnar, Ador Canlas, Nicasio Conti, Charles Calima, Undersecretary Samuel Rufino Turgano ug Undersecretary Ricardo Bernabe III. Samtang lakip sab sa iyang gipasusi, mao sila si OIC Undersecretary Lara Maris Esquivel, Assistant Secretaries nga sila si Neri Bueno, Medmir Malig, Michael Villafranca, Constante Llanes Jr., Michelle De Vera ug Suzanne Marie Liwanag. Matod ni Dizon nga ang independente nga pagsusi o pagpahigayon og background check kabahin kini sa ahensya nga duna sila'y matud pa commitment sa ilahang pagpatuman og reforma o kausaban diha mismo sa DPWH. Sa wa pa gi-interview ang DPWH o sa wa pa ang kining gipahigayon nga gihangyo niya nga pag-review, ang DPWH ni gipaubos na ni sa mga kausaban no human si former Secretary Manuel Bonoan ni kanaog sa katungdanan gipulihang Dizon taliwa sab sa nagpadayong mga investigasyon sa mga anomaloso nga flood control projects. Diin ang mga ahensya o diin ang mga empleyado sa maong ahensya nalakip usab. Sa dihang si Dizon ni appoint og mga bag-ong mga undersecretary ni atong Setyembre si Representative Leandro Leviste sa Bulacan 1st District niingon nga duna siya inailhan nga pipila ka mga DPWH officials ubos sa liderato ni Dizon kinsa padayon nga dunay mga kontak sa mga kontraktor. Lakip siyang gipanganlan mao sila si kanhi Yusek Ari Perez kinsa ni resign aron matud pa magpabilin ang integridad o integrity o kamatinud-anon sa investigasyon sa ahensya. Apan si Leviste ni bawi, ni backtrack og niingon nga siya wa nagpasabot ni Perez og kani gipulihan ni Esquivel. Ang maong magbabalaod may awhag usab ni Dizon nga himuon ang tanang meetings, connections and transactions of appointed officials transparent while the government investigates officials nga nagdawat og kickback gikan sa mga infrastructure projects. Ang DPWH padayon nga nag-imbestigar sa kaugalingon nila mga opisyal ug nipasaka usab og mga kasong graft, malversation, bribery, bid rigging kaning pagmaniobra sa bidding process ug nipasaka nag mga susamang kaso ngadto sa buhatan sa ombudsman batok sa mga district engineer ug uban pang mga high-ranking nga mga empleyado ug mga kontraktor nga nalambigit sa mga ghost projects. Sila sab nagsugod na sa pagpa-freeze na
sa mga binilyon nga assets pinaagi sa Anti-Money Laundering Council kun AMLC, which has so far locked down about 5.2 billion pesos across roughly 2,000 bank accounts. So mao ni ang latest sa DPWH, no? Kanang daghan na kaig nanawagan, and para nako importante sad ni nga padayunon ang kainit sa pag-auhag yun sa mga tao, pag-monitor sa mga tao, pagtutok sa mga tao, nining maong issue kay ang atong makuyawan gyud ani nga mahuman na lang ba kanang mahuman na lang gani ang termino, mahuman na lang ang agi na lang ang panahon kanang malubong sa kalimot o makalimtan na lang ang ingon ani nga mga panghitabo. So para nako it is important to kung relasyon pa ni to keep the fire burning, in this case to keep the fire burning in the hearts of the Filipinos nga unta kanang di lang makalimtan unya ang DPWH, no, atong nahisgutan nagsugod naman ni pag-file og mga kaso. In fact, niabot na og 22 ka mga opisyales sa gobyerno ug mga kontraktor ang napasakaan nila og kaso, graft and malversation ngadto sa Office of the Ombudsman batok sa 20 ka mga opisyal sa gobyerno ug duha ka mga kontraktor kabahin aning atong gihisgutan nga mga irregularities sa flood control projects didto sa La Union ug sa Davao Occidental. Sa La Union 12 ka mga DPWH officials ug ang Silver Wolves Construction Corporation nga may kontraktor niining 89.7 million project nga nakit-ang substandard na lakip sa gipasakaan sa kaso. Samtang sa Davao Occidental, 8 ka mga DPWH officials, ang St. Timothy Construction Corporation nga gipanag-iya sa mga diskaya, gipasakaan na sa nilag kaso over the alleged ghost projects worth 179.5 million pesos. Ang mga reklamante will proceed to the Ombudsman's preliminary investigation phase, which is expected to last for 60 days. Ang mga supina, i-issue sab ni adto mga nalambigit ug sila i-require nga moduso sa ilang mga counter affidavit. Ang Ombudsman ni gikatakda usab ni nga mo issue og dismissal order batok sa mga opisyal nga gilambigit sa maong kaso. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla niingon nga si Benguet Representative Eric Yap ug si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap are considered persons of interest in the ongoing probe. Ang Silver Wolves Construction Corporation, matud pa, personal interest na ako, no? Tungod ni Congressman Eric Yap, kinsa na ila nga beneficial owner sa maong kompanya. Siya may buhi na niini, yang he divested from the company a few years ago supposedly, apan matud pa, doon naghiapoy igong hinungdan aron mo kuansab mo padayon kining mga pagduda nga siya gihapon ang beneficial owner sa maong kompanya. Kay sayon ra mo gud na moingon gud nga nanako sa posisyon ako ning buhian na wa na koy kalambigitan aning kompanya niya imo ra dayng parente ang imong gipapuli or imuharang brad sa fraternity or imuharang anak or imuhang barkada or imong bayaw, imong sinaligan. So it's so easy to say that. And sakto ra pod nga gisusi gyud ni even aning mga ingon-ani nga mga ingon-ani nga mga instances, no, kay para mapadayon gyud nato ang integrity sub of this investigation. So because they saw that there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company, Remulla said nga kanang ilang gitutukan ang personal interest. Doon na kuno sila nakuha nga transmittal nga kwarta gikan sa AMLAC padung kang Edric Yap. So nakit-an sad nila ang pattern nga doon na gyud sila kalabigitan sa kontrata kay ang transmittal sa kwarta gikan sa mga diskaya. Itumbok usab ni Remulla si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Kay matud pa nagdawat kining pundo gikan sa mga diskaya ug siya matud pa ang presidente sa SA Pleito Construction Corporation. Ang ombudsman nag-imbestigar usab
ni Davao Occidental Representative Claude Bautista for allegedly being the beneficial owner of another construction firm nga na-link usab sa mga proyekto sa iyahang probinsya. Niingon si Remulla, we will look into the allegations that Claude Bautista, congressman from there, is a beneficial owner of a construction company. Matud ni Remulla, depende kuno kung unsay makuha nga ebidensya. Pwedeng mugawas ang mga ngan, pwede sang musaka pa, o mugawas nga dunay mga taga DPWH pod nga mahimo nga kasuhan. Padayon pasab nga gipaabot ang sa mga tigbalita ang mga habig o mga pamahayag sa mga ginganlan nga mga personalidad. Apan matod ni Dizon, ingon na daan si Secretary Dizon nga more names could still face charges depending on what the evidence reveals. Dili kuno ni diri lang kutob samtang nagpadayon ang pagkuha og ebidensya og mga testimonya, posible sad gyud nga duna pay mas mapuno o malambigit ug mas mataas pag mga pwesto ug pwede gani bisag gawas sa maong departamento. So kaano ato sa ding pasalamatan oy si Secretary Dizon kay katawag ko doon ako nakitaan sa Facebook nga meme gi-compare na ang iyahang naong kaniadto ug naong karon murag na stress na gyud si Secretary Dizon kung itandi atong DOTR pa siya. So basig mas stressful ni karon. Of course, no, stressful sad ni kay a lot of people, the country is looking at this and he should be very careful sa iyahasab nga pag-imbestigar ug sa iyahasab nga mga lakang kabahin aning maong kontrobersiya. Nya aginod ta sa dugang mga hisgutanan biyaan sa tani kadali ang baha ari sad ta sa ato ang mga tunghaan nga syempre kani adto maproblema sad no init ug uwan maproblema pero karon ang deklarar og wellness break alang sa mga pampublikong tunghaan gikan sa October 27 ngadto sa October 30 gideklara sa Department of Education ang upat ka adlaw nga wellness break alang sa mga pampublikong tunghaan lukop nasod sukad sa Oktubre 27 ngadto sa Oktubre 30 aron matagaan matud pagkahigayunan ang mga magtutudlo ug mga tinun-an nga makapahuway ug maka-recover gikan sa epekto sa bag-o lang nga mga katalagman ug kining pagkuyanap usab sa pipila ka bahin sa nasod niining mga flu-like illnesses. Daghan kuno karon ni uso karon kining mga gipamati sa mga katawhan no tinuod sad do na tay mga kaila ang uban gani ni ad ni dangop nag mga tambalanan tungod kay grabe kaayo ang ilang gipamati. Si Education Secretary Sani Angara niingon ni ama ang lakang agig tubag usab sa hangyo sa pipila ka mga tinun-an ug mga magtutudlo nga mo-relax usa ta gamay. Taliwaan ning sunod-sunod nga mga kalamidad, sunod-sunod nga mga katalagman ug pagkuyanap niini mga sakit nga nakaapekto sa pipila na ka mga rehiyon. Daghan matud pa sa mga magtutudlo ug mga tinun-an gikan sa mga dapit nga naigo o apektado sa mga bagyo ug sa mga linog-linog ug ang uban nakasinati pagyud og kining mga trangkaso. Mautod ni Angara mauna nga niingon ko no ang DepEd nga relax sa ta mo break sa tagkadali no matud pa sa iyang pamahayag nga giluwatan sab ni adtong Miyerkules. Matud ni ang Secretary Angara, mas makatrabaho ta when we are feeling well. We can work better when we're feeling well. Pero saysad kanang pwede lang sa uban ha kanang naagyo gipamati ang problema sad ani kanang magsige lang sa tag not feeling well aron di ta maka-work. Lahi pod na. So kani ato para nako deserve kaayo sa ato mga magtutudlo ug sa ato ang mga tinun-an labi pagyud kadtong mga nangaigo sa kining bagyo ug naigo sa linog nya katong mga wa lang naigo para nako bonus na lang mo. So kana let's take the time to relax also. Kana bang hawan imong hunahunahon wa kay humanunon nga class record, wala kay checkananan nga mga assignment, wala kay i-submit nga mga homework, at least you have one entire week. I think one entire week yun ni kay kuan man kanang padung naman kalag-kalag usab.
So kining wellness break modifies provisions ubos sa DepEd memorandum nga nagtumbok ni ining pagpahigayon og mid-year in-service training kon inset for teachers subay usab sa Department Order sa Department of Education, Department Order number 12 series of 2025. Ubos sa mga adjustment ang mga tunghaan giauhag o gitambagan nga i-move lang sa ang mga inset activities to a later date after the break aron ang tanan yun makapahuway yun. Alang sa mga divisions nga nakabayad na sa training venues and meals, niingon ang DepEd nga ang maong mga kalihukan may be mapostpone or i-repurpose. Kung ang rescheduling is not feasible, mahimo gyapong magpadayon kining ilang kalihukan voluntarily, and teachers who participate will be exempt from attending susama nga training later in the school year. Ang mga tunghaan gipang instruksyonan na sadno nga mo-coordinate sa ilang mga nagkadaiyang schools division offices and regional offices aron i-adjust ang academic calendar. So I hope you take the time to avail of this and relax para sad kanang inigbalik na sa klase, revive na sad ta, fresh na atong mga beauty o ready na sad ta nga mupadayon sa atong mga paningkamot. Nya gamay naman lang tag-oras ato sa ning i-kuan bi iapas kining unsa naman ni atong kauluhan ano din mga secret kung ato ning kanang tuhuan kining atong nakuha nga mga kasayuran kagahapon matud pa katong balita ni Gian ganina nga patuman ang katong matud pa katong pagtangtang sa serbisyo ni Senator Joel Villanueva niya medyo ni saka si ni Suki si Senator Joel Villanueva wa man koy pending kaso makaingon ta ay maudi ay kay dunay nay gitawag og secret decision nga gihimo ang kanhi ombudsman nga si Samuel Martires. Mao kuno hinungdan nga medyo na naipit si ombudsman Jesus Crispin Remulla sa plano ni ini unta nga dayunon natong pagpalagpot sa katungdanan ni Senator Joel Villanueva tungod sa kalambigitan ni ini kaniadto sa pork barrel scam kapinang usa ka dekada ang milabay. Sa sayong bahin si Remulla niingon sa usa ka interview dito sa kauluhan nga iyang suwatan si Senate President Vicente Soto III nga matud pa ipatuman ang desisyon ni atong 2006 ni kanhi Ombudsman Conchita Carpio Morales nga nag-dismiss o nagtaktak ni Villanueva from public office. Ang senador niadtong higayuna gitumbok nga migamit siyang pork barrel funds sa dihang siya representante pa sa usa ka anti-corruption party list group dito sa Kongreso. In June 2008, then Congressman Villanueva ni-request sa pag-release sa 10 milyones pesos gikan siyang PDAF for what was later deemed a non-existent project. 10 milyones pesos gi-request. Unya paghuman, wa ikita ang proyekto. Matod ni Remulla, to my surprise, when I got to the office, I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Matod ni Remulla sa mga tigbalita kagahapon, it only came out when I said that the Ombudsman would be taking action on that matter. Matod ni Remulla, si Morales sa usa ka order ni atong November 2016 miluwat na nga kinahanglan sad ning mataktak sa pwesto palagputon sa katungdanan katong mao nga order gibalita in town to sa mga sakop sa media sa nasod no unya wa sila gipahibaw sa misunod nga desisyon ni Ombudsman Martires ni atong July 2019 ug why ni gawas nga reports ani so mao nang murag secret kay wa may nakahibaw murag ang nakahibaw si Senator Villanueva ra siguro og si Ombudsman no so matod ni Remulla wa gyoy nasayod kabahin aning desisyon ni Ombudsman Martires nga balihon ang order ni Morales ni atong Ombudsman Morales ni atong 2016 lakip na sad ang mga tao nga medyo suod-suod o dunay kalambigitan sa Office of the Ombudsman. Matod ni Remulla, even Tito Soto didn't know about it. It was just disclosed now. So don't you call that a secret decision? Sa uska report, giingong dunay nadawat nga text message gikan kang Martires nga iyahang gigrant ang motion for reconsideration ni Villanueva kinsa
ni Duso o ni Apilar aron mabali ang dismissal order ni Morales. Si Martires wa na ni respond sa mga pangutana kabahin sa 2019 decision. Ang Senado wa ni patuman sa dismissal order ni Morales tungod kay ang mga senador atong higayuna ni tumbok nga ang ombudsman walay jurisdiction over members of Congress. Apan matud ni Remulla, ang ombudsman would try to enforce it now taliwala usab sa halapad nga protesta batok sa korupsyon ug sa panawagan sa publiko nga ipreso ang mga magbabalaod nga mga nangurakot og mga ubang mga opisyal sa gobyerno ug mga tagiyag mga pribadong korporasyon nga nalambigit sa irregular nga mga public works project, especially for flood control. Matud ni Remulla, magpadasyag letter ngadto ni Senate President Tito Soto karong adlaw in time for the Senate's hearing on the Ombudsman's budget. So kanino? Grabe, makaingon sad kag kaniadto og karon na mga inaana, but he continues to deny it. Pero kung ako sad siguro no, personally lang, I would step down. Kay murag daghan na kaayo. Unless of course, mingon siya di gyud tinuod, di gyud ko guilty and all that. Pero listen to the people because in the first place, you are there supposedly to represent the people. Otherwise, kuan paiprobar nga wa gyud kay murag so far ang naamang good are those cases, no? And then those ghost projects. San pa siguro bayran para nako kinahanglan yung manubag ang angay manubag. Unya wa naman tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa galang ko. Matag binuhan, bisan gani ang nagsunod kag Kristo, matubang gayon og mga unos sa kinabuhi. Kini mo ang mga storms of correction, storms of perfection, storms of direction, storms of reflection, and storms of affection. Sa makadaghan nga higayon, kita dili makasabot kung ngano miyabot ka nato kining matangas sa kasakit o kalisdanan. Sa Ecclesiastes 8:17 nagingon, apan dili ka gayon makatugkad sa gibuhat sa Dios. Bisan unsaon nimo paninguha, dili nimo masayran kini. Ang tao maglisod gayon pagtugkad sa mga pagi sa Ginoo. Kay ang una-una sa Ginoo mas labaw kaysa una-una sa tao. Gani, sa Ecclesiastes 3:17 nagingon sa hukman sa Dios sa walay pinalabi ang tanan nga matarong ug ang mga dautan. Kay bisan gani sa sunod nga kinabuhi ang tanan butang ug buhat mahitabo man sa takdo niyang panahon. Kini nagpasabot nga walay mahitabo sa tao nga dili itugot sa Ginoo. Apan iya kag itugot alang sa usa ka mayong katuyuan. May igsoon, mo kini ang pulong nga maghataw giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nang itong amahan, dili na mo matungkad kung ngano nga sa mong pagsunod kanimo magatubang kami mga kasakit. Apan tungod kay misalig kami kanimo, among gidawat kining tanan. Kay ikaw nasayod man kung unsay makayo alang kanamo. Amen. Salamat samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwag sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua may nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy. Salamat Tanay Dayan ang Tatay Dodong Limshua, Sir Dennis Tabart, mga kaubanan sa DOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, og diri sa studio, si Ferdy, ang atong pambansang katamislat. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocanda Tabar, sangan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento. Magkita na ninyo balik
next week and enjoy your weekend. Diri gyapon sa programang Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. God bless us all. Bye. Hello Cebu,